Welcome back sa Go Organic. Ang pananakit ng tuhod o knee pain ay kadalasang hinanaing ng mga taong may edad na 60 pataas. Kadalasang dulot na rin ito ng katandaan, subalit maaari rin itong maranasan ng mga taong may edad na 45 pababa. Sa edad kasi na ito, sila ang mga taong nakararanas ng matinding stress at pagod mula sa trabaho at mga pang-araw-araw na gawain. Bukod sa katandaan at labis na paggamit ng mga tuhod, maaaring ang pananakit ng tuhod ay dulot din ng maling posture, labis na katabaan o labis na pag-iihersisyo. Sa ibang mga pagkakataon naman ay kaakibat ito ng mga sakit gaya ng rheuma. Ngunit bago tayo magsimula, siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong pag-uusapan na maaaring makatulong sa iyong kalusugan. Ano man ang sanhi ng pananakit ng tuhod, maaaring hindi lang pananakit ang maranasan ng pasyente. Sa pananakit ng tuhod, maaari ring magkaroon ng pamamaga at paninigas sa mga bahaging ito. Dahil dito, maaaring mahirapan din ang pasyente na may diretso at may baliko ang kanyang mga tuhod. Bukod sa mga ito, mapapansin din na mukhang mamula-mula at mainit-init hawakan ang mga tuhod. Kung minsan naman, ang pananakit ng tuhod ay may kaakibat ding tila pagputok o paglangot-ngot ng mga buto. Maraming mga posibleng sanhi ang pananakit ng tuhod. Kaya naman bata o matanda ay maaaring maapektuhan ito. Upang higit na magkaroon ng kaalaman tungkol sa sintomas na ito, narito ang mga pangunahing dahilan ng pananakit ng tuhod. Number 1. Katandaan. Sa pagtanda, maaaring lumiit at lumipis ang mga kalamnan at cartilage ng mga tuhod. Dulot na rin ng labis ng paggamit at ang mga bahaging ito ay tila nagsisilbing harang at kutsyon upang hindi direktang maguntugan ang mga buto ng mga tuhod kapag ikaw ay tumayo, naglakad o nagsagawa ng iba pang mga gawain. Subalit sa unti-unting pagliit at pagnipis ng mga kalamnan at cartilage, ang mga buto ng mga tuhod ay nawawala na rin ng sapat na proteksyon, kaya naman nagdudulot na ito ng pananakit. Number 2. Pagkakaroon ng injury o pinsala. Ang mga tuhod ay maaari ring manakit kapag ang mga bahaging ito ay nagkaroon ng pinsala. Ang pinsala ay maaaring makuha maging sa mga pang-araw-araw na gawain gaya ng matagal na pagtayo o paglalakad, palagi ang pagsusuot ng high heels, pagbubuhat ng mabigat at marami pang iba. Kapag ang isang tao ay ginagawa ang mga ito nang walang angkop na pagpapahinga, maaaring magkaroon ng sprain ng mga tuhod at makaranas ang pasyente ng pananakit. Sa ibang mga kaso naman, ang pinsala ay maaaring mas malubha at magmula sa malakas na pagkakauntog o pagkakahampas, pagkahulog o kaya naman ay aksidente. Maaaring hindi lang pagkakaroon ng pasa ang abuti ng mga tuhod, kung hindi pati na rin ang pagkabali o pagkapilay ng mga ito. Number 3. Maling posture. Isa rin sa mga posibleng sanhi ng pananakit ng tuhod ay ang pagkakaroon ng maling postura sa mga ginagawa. Karaniwang nananakit ang mga tuhod kapag mali ang postura habang nagbubuhat o tuwing nag-iihersisyo. Sa maling postura, ang mga tuhod ay nakatatanggap ng labis na bigat, pagod at stress, kaya naman nananakit ang mga ito. Number 4. Labis na katabaan. Kung napapansin na sumasakit ang mga tuhod sa mga simpleng pagtayo at paglakad, tingnan kung hindi ba labis ang iyong timbang. Sa pagbigat ng timbang, naradagdagan ng pressure at stress sa mga tuhod, kaya naman kahit hindi gumagawa ng mga mabibigat na gawain, ay nakararanas pa rin ng isang tao ng pananakit. Number 5. Labis na pag-iihersisyo. Maaari ring manakit ang mga tuhod kapag napasobra ang pag-iihersisyo. Kadalasan mga atleta ang nakakaranas nito. Dahil sa labis na pag-iihersisyo, masyadong napapagod at nai-stress ang mga tuhod o kaya naman ay nagkakaroon ng pagkapunit sa mga kalamnan at cartilage ng mga ito. Kung walang angkop na pahinga sa pagitan ng pag-iihersisyo, maaari pa itong magresulta sa pinsala. Number 6. Pagkakaroon ng ibang karamdaman. Kung minsan ang pananakit ng tuhod ay sintomas na pala ng isang sakit, gaya ng rheuma, impeksyon, tumor at iba pa. Sa mga ganitong sanhi, hindi basta-basta mawawala ang pananakit ng tuhod kapag hindi napapagaling ang mismong sakit. Gaya sa unang mga nabanggit, ang pananakit ng tuhod ay maaaring sintomas na ng isang uri ng sakit. Halimbawa ng mga sakit na may kaakibat na pananakit ng tuhod. Una, pagkakaroon ng rheuma. Ang rheuma ay may humigit kumulang ng 100 uri. Sa kondisyong ito, nagkakaroon ng pamamaga ang mga kasukasuan ng mga tuhod, kaya naman nakakaranas ang pasyente ng pananakit. Ilan lamang sa mga pinakakilala at pangunahing uri ng rheuma ay osteoarthritis,
rheumatoid arthritis, gout, at pseudo-gout. Pangalawa, pagkakaroon ng bukol o tumor. Posible ring makaranas ng pananakit ng tuhod kung ang pasyente ay may mga bukol o tumor. Sa pagtubo ng mga bukol sa mga tuhod, nararagdagan ng pressure ang mga ito at hindi nagiging kaaya-aya ang pakiramdam dahil sa nagsisiksik ang mga bukol sa mga bahaging hindi nila dapat pagkalagyan. Kaya naman kung may ganitong uri ng bukol o tumor ang isang tao, maaari siyang makaramdam ng pananakit ng tuhod. Pangatlo, pagkakaroon ng sakit sa dugo. Kung ang isang tao ay may sakit sa dugo katulad ng hemophilia at leukemia, maaari rin siyang makaranas ng pananakit ng tuhod. Pang-apat, pagkakaroon ng infection. Maaari ring makaranas ng pananakit ng tuhod kung ang apektadong bahagi ay nagkaroon ng infection. Kadalasan sa mga sakit na gaya ng septic arthritis, ang mga mikrobyo na gaya ng bakterya ay nakapapasok sa balat at kalamnan ng mga tuhod. Ang knee pain remedy o treatment ay nakadepende sa kung ano ang sanhi ng pananakit ng tuhod. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Number 1, medications. Magbibigay ng reseta ang doktor upang gamutin ang mga kondisyon gaya ng arthritis, rheuma sa tuhod o gout. Number 2, therapy. Patatatagin ang mga tuhod sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga muscles sa paligid nito. Depende sa kondisyon o sanhi ng sakit, irerekomenda ng doktor ang physical therapy o ehersisyo upang palakasin ang mga tuhod. Number 3, injections. Sa ilang kaso, maaaring imungkay ng doktor ang pagtuturok ng gamot o iba pang substances sa joints. Halimbawa ng mga ito ay ang mga sumusunod. Una, corticosteroids. Ang pagturok ng gamot na ito ay nakatutulong upang mabawasan ang sintomas ng arthritis flare at mawala ang sakit sa loob ng ilang buwan. Mahalagang tandaan na ang injection na ito ay hindi epektibo sa lahat ng kaso ng sakit sa tuhod. Pangalawa, hyaluronic acid. Ang fluid na ito ay katulad ng fluid na naglulubricate sa joints. Itinuturok ito upang madaling maikilos ang mga tuhod at mabawasan ang sakit. Tumatagal ang epekto nito ng hanggang 6 na buwan. At ang pangatlong uri ng injections ay platelet-rich plasma. Ito ay nagtataglay ng iba't ibang growth factor na tumutulong upang mabawasan ang sakit at mapabilis ang pagaling. Mas epektibo ang injection na ito sa mga taong ang sanhi ng knee pain ay tendon tears, sprain o injury. Ang pang-apat sa knee pain treatment ay surgery. Bago magdesisyon, makabubuting alamin muna ang mga pros and cons ng non-surgical rehabilitation at surgical reconstruction upang malaman kung alin ang mas makabubuti sa iyo. Number 5, lifestyle and home remedies. Makatutulong ang mga sumusunod na home remedies upang mabawasan ang sakit na dulot ng pinsala ng tuhod. Una, sapat na pahinga upang hindi lumala ang pinsala. Pangalawa, paggamit ng ice pack upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Pangatlo, paggamit ng heat compress o heat pack upang pansamantalang mawala ang kirot. Pang-apat, paggamit ng compression bandage upang mapanatili ang tamang alignment ng tuhod. Pang-lima, pagtas ng paa gamit ng unan o recliner upang maiwasan ang pamamaga. At ang panghuli, acupuncture. Ang pananakit ng tuhod na dulot ng labis na stress o pagkapagod ay madali lamang gamutin. Maaaring gumaling ito sa pamamagitan ng paglalagay lamang ng hot o cold compress o pag-inom ng pain reliever upang mawala ang anumang pamamaga at pananakit. Subalit kung ang pananakit ng tuhod ay sintomas na ng isang malubhang sakit at pinsala, mas mainam na magpakonsulta sa doktor upang malaman ang tamang lunas na dapat gawin. Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Pero bago ko makalimutan ka-herbal, ang Go Organic 10-in-1 Tea ay namimigay ng libreng produkto sa aming maswerteng subscriber. Nagaanap din kami ng resellers at distributors nationwide for prevention, treatment at maintenance. Para sa karagdagang impormasyon at mga reviews tungkol sa product, narito ang aming business page. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos, thank you for watching Go Organic.